Matapos ang isa na namang disappointing playoff exit kontra Indiana Pacers sa Eastern Conference Semifinals, lumutang ang tanong na gumugulo ngayon sa isip ng mga fans. Handa ba ang Cavaliers na isakripisyo ang kanilang core para sa isang LeBron James na malapit nang magretiro? Ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer, may paraan para muling magsuot ng Cavaliers jersey si LeBron James, pero hindi ito madali. Kailangan munang makalusot ang Cavs sa second apron rule ng CBA. At para mangyari ito, maaaring kailanganin nilang pakawalan sina Jarrett Allen, Darius Garland, at Max Strus. Oo, malaking halaga ito para sa isang superstar na 40 years old na, at maaaring isang season na lang ang lalaruin. Ngunit kung titingnan sa ibang anggulo, maaaring ito rin ang susi para muling magkaroon ng cap flexibility ang Cavs. Si Allen ay underwhelming sa playoffs, si Garland ay undersized para sa kanyang posisyon, at si Strus ay nag-struggle rin sa postseason. Kung ituturing ito na salary dump, maaaring pagkatapos ng era ni LeBron ay maiposisyon ng front office ang team sa mas maayos na pagbuo ng roster sa paligid nina Donovan Mitchell at Evan Mobley. Kung matuloy man ang trade, isa pang bagay ang halos siguradong kasama, ang anak ni LeBron na si Bronny James. Kilala ang determinasyon ni LeBron na makalaro ang kanyang anak sa NBA at kung lilipat man siya, tiyak na isasama niya ito bilang bahagi ng package. Sa kabila ng edad, patuloy pa rin ang mataas na antas ng laro ni LeBron. Sa kanyang ika-22 season, nag-average siya ng 25.7 points, 7.3 rebounds at 8.3 assists per game habang nananatiling efficient sa field na may 54% shooting. Ipinakita rin niya ngayong season na kaya pa niyang magdala ng team at mag-contribute sa elite level. Sa dulo, malaking desisyon ito para sa Cavs. Isusugal ba nila ang kinabukasan at stability ng kanilang core para sa isang huling Kings return? O mananatili silang nakafocus sa long-term development sa paligid ni Mitchell at Mobley? Kayong mga idol, sa tingin nyo ba dapat bang mag-all-in ang Cavs para muling makuha si LeBron James? Samantala, magandang balita para sa Lakers Nation. Posible nilang makuha sina DeAndre Ayton at Chris Paul ngayong off-season nang hindi kinakailangang magsakripisyo ng kahit anong asset. Matapos ang buyout agreement sa pagitan ni Ayton at ng Portland Trail Blazers, naging free agent na ang 26 years old na sentro. Ayon sa ulat ng Clutch Points, agad na uminit ang recruitment efforts ng mga fans ng Lakers na desperado sa isang starting caliber center matapos silang dominahin sa paint at rebounding noong playoffs. Sa pamamagitan ng mid-level exception, may tsansa ang Lakers na kunin si Ayton nang hindi lumalampas sa first apron cap limit kaya hindi nito maapektuhan ang ibang galaw ng team gaya ng pagpapanatili kay Dorian Finney-Smith. Hindi rin malabong makuha ng Lakers si Chris Paul lalo't bukas umano ang veteran point guard sa ideya ng pagbabalik sa West Coast. Kung papasok ang kontrata ni CP3 sa mid-level exception o sa veteran minimum, isa na namang malinis na acquisition ito para sa Lakers. Dahil dito, maaring mabuo ng Lakers ang isang bagong rotation sa likod nina LeBron James at Luka Doncic nang hindi tinatamaan ang kanilang cap flexibility. Mas magiging malalim ang lineup, mas may karanasang playmaker ang madaragdag at magkakaroon pa sila ng solidong rim presence kay Ayton. Ayon sa ilang tagahanga, kung makuha natin si Ayton ng walang binibigay na asset, nakakabaliw na tagumpay yan para sa Lakers. Dagdag pa ng isa, kung wala pa tayong naririnig na balitang pupunta si Ayton sa Lakers pagsapit ng eksaktong 3:00 bukas, magwawala na tayo. May isa pa ring nagsabi, ang pinakamagandang bagay kay DeAndre Ayton ay napatunayan niyang mahusay siyang manlalaro kapag focused at kayang mag-perform sa playoffs bilang starting center. At magiging 27 pa lang siya sa simula ng season kaya swak siya bilang long-term option ng Lakers. May isa pang fan ang nagdagdag. Hindi ko sinasabing perpekto si Ayton o siya ang pinakamahusay na sentro, pero kung mapapirma siya sa isang taong kontrata gamit ang mid-level exception, napakalaking steal na yon. Siya na ang pinakaakmang stopgap center para sa Lakers at sigurado akong pati si Luka ay matutuwa. Sa madaling salita, ito ay malaking good news para sa Lakers Nation. Kung magtagumpay sila sa pagkuha kina DeAndre Ayton at Chris Paul nang walang kapalit na asset, maaaring mabuo muli ang championship caliber core na kayang lumaban sa West. Kayo mga idol, gusto nyo bang makita sina Ayton at CP3 magsuot ng purple and gold?